Hello and welcome guys. Ako nga pala si Josh TV Official. Gumagawa ako ng videos about unboxing videos. Ah, Hello and welcome guys. Ako nga pala si Josh TV Official. Gumagawa ako ng videos about unboxing, daily lives content, cover song, and tips or life tips. Kung bago ka pa lang sa channel na ito at kung nagustuhan mo or hindi mo gusto ang aking topic, ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga videos na aking i-upload. So, pagkatapos ng maikling intro ay sisimulan ko na kaagad ang video. Let's further ado, let's go! Ang topic natin ngayong araw na to ay tungkol sa kung paano malabanan ang pagiging mahiyain at paano nga ba makipag-socialize ng tama. Kung matatandaan ninyo, nagawan ko na to ng video, pero gagawan ulit natin para ma-retain natin yung mga nabanggit natin sa ano na yun. Kumbaga dadagdagan ko. So ito na guys, sisimulan ko na, wag kayong kukurap. So ayan na nga, paano nga ba ang tamang pakikipag-socialize? Ano nga ba ang mga limitasyon at circumstances para hindi sa'yo maumay ang isang tao? Unang-unang dapat nyong tandaan, kailangan maging sensitive ka sa kung ano yung mga bagay na sasabihin mo sa kanya. Kung baga magdahan-dahan ka, kasi at the end of the day, hindi naman natin alam kung ano yung magiging impact nun sa kanya. For example, pwede siyang maumay sa'yo, lumayo sa'yo ng paunti-unti. Hindi mo namamalaya na nilalayuan ka na pala dahil gusto na nasabi niya. So, kailangan maging maingat tayo sa mga sasabihin natin sa kapwa natin. Huwag kang mahiya. O, isa ito dapat sa tandaan mo. Dapat hindi ka nahihiya sa mga tao na sa paligid mo. Explore. Obserbahan mo sila. Obserbahan mo kung paano sila makitungo sa isa't isa. Number 3, sanayin mo yung sarili mo na lagi kang may kausap, lagi kang may kasama. Para lang ma-overcome mo yung shyness mo. Pero kilalanin mo mabuti yung mga taong sasamahan mo. Kasi mahirap naman kung mapasama, diba? Number 5, ito na yung number 5 guys. Number 5 natin is kailangan maging chill ka lang at kumakain ka lang sa sa agos. Hindi ka masyadong sobrang ang KSP ka, yung may makausap ka lang na isang tao ay araw-araw mo na siyang kausap. Hindi ganun. Kailangan balance dapat para hindi siya maumay sa'yo at hindi siya lumayo. Kung lumating man sa pagkakataon na nakagawa ka ng isang bagay na hindi niya nagustuhan, mas mainam na hayaan mo na lang muna, malamigin mo na lang muna yung sitwasyon. Huwag mo siyang sabayan. Magpalipas ka ng mga ilang araw, ilang buwan, and then saka mo siya kausapin. Saka ka ulit magparamdam sa kanya. Ginayon yung kita kong solusyon para kahit paano ay hindi lalong umiwas sa'yo. Yung tipong nagkakaroon ka ng build or nabibuild mo yung trust ng isang tao. Tapos isang araw merong darating na na hindi mo inaasahan na siyang sisira sa
maganda niyang samahan. Kaya dapat maging kalmado tayo at maging ano tayo, aware tayo sa mga sasabihin natin. Nakadepende sa panahon at oras kung kailan maghihilom yung marka na iniwan mo. Kasi sabi nga nila, hindi naman nakukuha lang sa isang sorry lang. Mas mahabang message, kailangan talaga, ano yan, pinaprocess. Yun ang kailangan para unti-unti mong ma-rebuild yung tiwala niya ulit. Para kausapin ka niya ulit. Number 7, huwag kang masyadong laging, or wag mo siyang sanayin na lagi kang nandyan para sa kanya. Dumistansya ka rin. Tandaan nyo, yung sorry, nakakapagpagaan lang yan ng nararamdaman. Pero mahirap niyang burain yung sugat na iniwan mo sa kanya. Sa susunod na magsasabi ka ng mga bagay tungkol sa iyong kapwa, isipin mo muna yung kakalabasan bago mo gawin, bago mo sabihin sa kanya. Which is guilty ako doon. Dapat hindi ko hinayaang masira yung kung ano yung meron kami ngayon. Ginawa ko tong video na to para magbigay ng awareness at kaalaman tungkol sa bagay na yun, para alam nyo na yung mga gagawin kung sakali man na ang nangyari sa inyo to. May mga hindi maganda, hindi inaasahan, palipasin mo lang. Darating at darating din yung panahon, ma-rebuild yung kung ano man yung nawala or nasira. Kasi sa totoo lang guys, sobrang hirap talaga. Nasayang lang yung friendship na nabuo dahil lang sa nakapagsabi ka or nakapagbitaw ka ng hindi magandang salita. Number 8, unawain mo siya kung halimbawa hindi siya nakakapag-reply sa'yo or hindi ka na masyadong kinakausap. Kasi nga, isa na rin yan sa sign, unti-unti na siyang lumalayo sa'yo. Hindi natin mapipilis ang mga tao na mag-stay sa atin. Tanggapin natin kung ano yung magiging resulta ng ginawa natin. Sigurado naman ako, in time, darating din yung panahon na mapapatawad ka rin yan at hahanapin ka rin yan. Hayaan mo na muna siya. So ngayon, dumistansya ka muna. So ayun lang guys. At kung nagustuhan nyo ang topic natin ngayong araw na to, ay maaari lamang na mag-subscribe at pinutin mo yung notification bell para updated ka sa mga videos na aking i-upload sa aking channel. So ito ang inyong Kuya Josh TV, nagsasabing maging maingat ka sa mga sasabihin mo sa iyong kapwa. Kasi minsan natitake advantage natin yung kabaitan nila. Kaya know your limitations and be sensitive sa mararamdaman ng tao na napagbitawan mo ng salita. So yun nga guys, magpapaalam na ako. Salamat sa inyong panonood. Magkita-kita tayo sa sunod na video. Ito ang inyong Kuya Josh TV Official, signing off.